Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Pagkatapos mag-walkout ni Angelo mula sa kasal niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pinandar niya lang ang sasakyan niya para makaalis sa simbahan, ngunit wala siyang idea kung saan siya patutungo. Wala siyang maisip na ibang mapupuntahan. Basta makaalis siya sa lugar na iyon ay ayos lang sa kanya kung saan man siya mapadpad. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagmamaneho hanggang sa napagtanto niya na lalabas na siya ng lungsod. Ngunit hindi siya huminto at nagpatuloy lamang sa pagmamaneho at ilang minuto pa ay napadpad siya sa dalampasigan. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata at hindi niya alam sa kung anong dahilan. Humihikbi siya habang sinusuntok ang manibela ng kanyang sasakyan. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Para siyang mababaliw sa sobrang sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya maipaliwanag ang sakit ng mga oras na iyon. Parang pinipiga at dinudurog ng pino ang puso niya. Alam niyang sa oras na mapangasawa niya si Kalia, hindi na niya mababalikan si Amanda. Dahil habang buhay na siya nakatali kay Kalia. At iyon ang pinakamasakit sa kanya. Naisip niya na hindi na muling mahawakan niya si Amanda. Hindi niya ito mayayakap at mahahalikan. Kaya naman tumakbo at umatras siya. Dahil sobrang natakot siya. Noong una, okay lang sa kanya na pakasalan si Kalia dahil iniisip niya ang kanilang kumpanya at kung gaano ito kahalaga sa kanyang pamilya. Bahagi na ng buhay nila kaya gagawin niya ang lahat-lahat para hindi ito malugi at mawala sa kanila. Ngunit nang dumating ang kasal nila, nakaramdam siya ng sobrang kaba at napagtanto niya ang lahat-lahat. Siya ay isang tao na may isang salita. Ngunit sa mga oras na iyon, ang kaduwagan ay sumuko sa kanyang buong sistema. Takot siyang matali sa taong kinaiinisan niya at hindi niya mahal. At sa kabilang banda, natatakot din siya sa kung ano ang mangyayari sa kanya at sa pamilya niya. Ngayon tinalikuran niya ang usapan nila ng mga magulang ni Kalia. Bakit pa sila humingi ng ganoong kapalit? Hindi naman sa kini-question niya ang mga ito para sa tulong na inaanok nila sa kanilang pamilya, pero hindi ba't parang sobra na? Pinipilit siyang pakasalan ang kanilang anak. Kahit na alam nilang may girlfriend ito at hindi niya gusto ang babae. Parang sinasamantala nila ang sitwasyon. Magkaibigan ang parents nila, pero bakit ganon? Bakit parang naipit siya sa ganong sitwasyon? Sinabunutan ni Angelo ang buhok niya at ginulo ito. Bumaba siya ng kotse niya at may dalang-dalang mga beer. Tumakbo siya sa dalampasigan at pagdating doon ay sumigaw siya ng napakalakas. What the? I hate this life. I hate everything. Walang kabuluhang sigaw niya. I have loved you all my life. Binigay ko ang lahat. Ginawa ko ang lahat para mapasaya ka. Pero bakit? Bakit kailangan mo akong iwan? Bakit tayo naging ganito? Paano mo ako madaling iwanan nang hindi nagpapaalam sa akin? What the? Patuloy siya sa pagsigaw para ilabas lahat ng hinanakit na nasa loob niya. Isa-isang bumagsak ang mga luha niya na kanina pa niyang pinipigilan. Sa sobrang sakit ay para siyang mababaliw. Binuksan niya ang beer na hawak niya at umupo sa buhangin sa kauminom ng beer habang pumapatak ang kanyang mga luha. Malungkot siyang ngumiti sa katumawa habang umiiyak na para siyang baliw. Para siyang nasisiraan ng bait na hindi niya maintindihan. Nakatingin lang siya sa dagat habang inaalala ang mga masasayang sandali at alaala nila ni Amanda. Parang kahapon lang ay ang saya-saya nilang dalawa ni Amanda. Alam niyang sa oras na umalis siya sa simbahan, magagalit sa kanya ang pamilya ni Kalia.
at madidismaya lalo na ang kanyang ama, pati na rin ang pamilya nito. Pero paano naman siya? Sa isip niya ay nais niyang maunawaan siya ng mga ito. Napakalaking desisyon at parte iyon ng buhay niya kaya nahihirapan siya. Hindi rin madali para sa kanya. Lahat na nangyayari sa kanya ay napakahirap. Malaki ang responsibilidad niya at hindi lang ang pamilya niya ang umaasa sa kanya. Nalutasin ito kundi pati na rin ang mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Why me? Why does it have to be me? Why can't it be anyone else? Why do I have to take the blame? Tanong niya sa kawalan na may halong frustration. Muli siyang napaluha sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Gusto niyang sumigaw ng malakas para mawala ang lahat ng sakit o kahit konti ay maibsan ang nararamdaman niya, pero parang nawalan siya ng lakas. Gusto lang niyang magpahinga at iwanan ang lahat ng problema dito sa mundo. Iniisip niya na kapag hindi niya nakita ng matagal si Amanda ay mababaliw siya at hindi mapakali. May mga tao nakakita sa kanya sa ganoong posisyon. May narinig pa siyang sinasabi na maaaring ginagawa niya ito dahil sa alak o dahil sa droga. Natawa siya sa kanyang narinig. Kung ganun lang ang nangyari sa kanya, baka mas tanggapin pa niya. Pero hindi. Iba. Biglang tumunog ang cellphone niya na nasa loob ng pantalon niya. Sa pag-aakalang si Amanda ang tumatawag sa kanya. Dali-dali niyang kinuha ang phone sa kanyang bulsa. Saka sinagot kaagad ito na hindi tumitingin sa screen ng kanyang cellphone. Hey love! Excited at nakangiting tanong niya, pero ang ngiti at excitement niya ay napawi at ang mukha niya na binalutan ng malapad ng ngiti ay nauwi sa pagkadismaya. Angelo! Tawag ng ina niya sa kabilang linya. Mahina ang boses nito, parang walang buhay at hindi mapakali. Natigilan siya ng ilang minuto nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Inalayo niya ang phone sa kanyang tenga, saka tumingin sa screen. Nakita niya ang pangalan ng nanay niya. Tinamaan siya ng pagkabigo. Akala niya ay si Amanda na ang tumatawag. Huminga siya ng malalim bago ito sinagot. I'm very sorry ma'am. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Umiiyak siya habang sinasabi ang mga katagang iyon. Alam niyang nadismaya ang kanyang mga magulang at nasaktan ang mga ito. Hindi umimik ang kanyang ina. At patuloy lang sa pag-iyak si Angelo. Pwede ka bang umuwi ngayon? Sinabi sa kanya ng kanyang ina. May halong lungkot ang boses nito, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil naisip niya na baka nalulungkot lang ito sa nangyari sa kanya. I can't mom. I think I still need time to heal for myself. I need to fix my feelings and I still can't face you right now dahil sa nangyari. Patuloy siyang umiiyak habang sinasabi ang mga katagang iyon sa kanyang ina. May sakit ang tatay mo, Angelo, sabi ng kanyang ina na nagsimulang umiyak sa kabilang linya. Tumigil sa pag-iyak si Angelo sa sinabi ng kanyang ina. Nagsulubong ang mga kilay niya sa sinabi nito. Anong ibig sabihin mo, ma'am? Angelo, umiiyak ng malakas ang kanyang ina at nagsimulang magpanik si Angelo. Ma'am, calm down please. Ano ba talaga nangyari? Nagpapanik na tanong niya, pero nagawa pa rin niyang pakalmahin ang boses niya. Angelo, I think your father is dying. Parang nabingi si Angelo sa kanyang narinig. Ang kanyang ama ay mamamatay? Hindi pwede. Mabuti pa siya nung nakita niya ito kanina. Paano nasabi ng kanyang ina na mamamatay na ito? Hindi ito maaari. Hindi. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Angelo sa kanyang mga mata. Matapos malaman niya ang balita mula sa kanyang ina tungkol sa kanyang ama, ay nagmamadali siyang bumalik sa lungsod. Doble pa ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon kaysa naramdaman niya nang malaman niya na ikakasal siya kay Kalia. At habang papalapit siya sa kanyang patutunguhan, ay lalong lumalala ang sakit. Mas lalong lumalaki ang puot.
Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Parang pasa niya ang bigat ng buong mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit magkasabay na dumating sa kanya ang mga problema at masamang balita. Sa tingin niya, ito ay isang masamang taon at swerte ay hindi pumapanig sa kanya. Papasok na siya sa village nila at pabilis na pabilis ang tibok ng kanyang puso. Nahihirapan siyang huminga dahil sa sobrang kaba na kanyang nararamdaman. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kalagayan ng kanyang ama. Pagkatapos ng tawag ay nagmamadali lang siyang bumalik nang hindi nagtatanong sa kanyang ina. His mother told him na ayaw daw magpa-admit ng tatay niya sa ospital. Alam niyang may masamang karanasan at alaala ang kanyang ama noong bata pa siya. Ayaw niyang pumunta sa ospital dahil sa nangyari sa kanyang ina. Namatay sa ospital ang ina ng kanyang ama dahil napabayaan siya ng mga nurse at doktor dahil wala silang pambayad sa operasyon. Kaya naman, ayaw niya sa ospital. Noon, mahirap pa rin ang kanyang mga magulang kaya hindi nila kayang kumain ng 3 beses sa isang araw. Kaya naman, nagsikap at patuloy nagsisikap ang kanyang mga magulang para hindi maulit ang nangyari sa kanilang pamilya. Nang sa wakas ay makarating siya sa garahe ng kanilang sasakyan, mabilis siyang bumaba sa kanyang sasakyan at tumakbo papasok sa kanilang bahay. Pagdating niya sa sala nila, ay naroon ang kanyang ina na nakaupo sa sopa, nakatulala at nakatingin sa kawalan. Baka sa mukha niya ang lungkot at pag-alala. "Mom!" Tawag niya ang atensyon ng kanyang ina. Nabaling ang atensyon ng kanyang ina sa kanyang direksyon. At nang makita siya nito ay kagad itong tumayo at lumapit dito. At niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak. "Angelo, ang dad mo. Anong gagawin natin, Angelo? Hindi ko alam ang gagawin ko." Tanong sa kanya ng kanyang ina habang nakayakap pa rin sa kanya at umiiyak pa rin. Labis na nag-aalala at nalulungkot si Angelo nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina. Puno ng lungkot at pag-aalala ang boses nito at nahihirapan na si Angelo sa mga oras na iyon. Unang beses pa lang niya nakita na umiiyak ang kanyang ina. Kaya napagtanto niya na baka malala talaga ang kondisyon ng kanyang ama. Dahil kung hindi magiging ganoon ang reaksyon ng kanyang ina. Parang dinudurog ang puso ni Angelo habang nakikita ang kanyang ina na umiiyak. "It's okay, Mom. Dad will be fine. I know he will. He is a strong person after all. He won't let his guard down and will fight for his life. He will fight for us. Let us pray for him, okay? Just calm down, Mom." Ang sabi niya sa kanyang ina. Hinawakan niya ang likod ng kanyang ina at pinakalma ito. Tumango ang kanyang ina sa sinabi nito. "Anyways, nasaan si Dad, Mom?" Kumalas sa yakap ang kanyang ina at pinunasan ang mga luha niya sa kanyang mga mata bago niya ito sinagot. "Sa kwarto namin." Ayaw niyang ma-admit sa ospital. Nag-aalang sagot ng kanyang ina. Tumango si Angelo bago nagsimulang maglakad patungo sa kwarto ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina naman ay pasimpleng sumunod sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ay bumigat ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung makikita niya ang kanyang ama na nakahiga lang sa kama. At parang napansin ng nanay niya na nahihirapan siya kung bubuksan niya ang pinto o hindi. Hinawakan niya ang mga kamay niya. Napatingin si Angelo sa kanyang ina at tumango naman ang kanyang ina sa kanya. Tumango siya pabalik sa bumuntong hininga bago binuksan ang pinto. Tinulak niya ang doorknob at pumasok siya sa loob kasama ang kanyang ina. Pagkapasok niya ay kaagad niyang ibinaling ang tingin sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ama. Nakapikit ang mga mata nito habang nakaratay sa malaking kama. Napakasakit kay Angelo ang senaryo na ito na nakikita niya sa mga oras na iyon. Parang pinipiga ang kanyang puso na makita niya ang kanyang ama at ang kanyang sitwasyon. May ilang tubo na nakasabit at nakadugtong sa katawan nito at sa gilid nito ay may isang device
na nagmo-monitor sa kanyang heartbeat at blood pressure. Naawa siya sa kanyang ama. Mukhang nahihirapan ito sa sitwasyon niya ngayon. Ano ba talaga nangyari, ma'am? Tanong niya sa kanyang ina habang naglalakad papunta sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ama. Hindi muna sumagot ang kanyang ina, kaya napatingin siya rito nang may pagtataka. Mom, I'm asking you, ano ba talaga nangyari kay dad? It's not that bad, right? Baka false alarm lang o joke lang kasi gusto mo lang bumalik sa bahay. Right, mom? He's okay. Isn't he? Like it's really hard to believe, mom. Parang hirap paniwalaan ng sitwasyon. A while ago, very active at okay pa ang tatay niya nang makita siya. Sana ganyan ang nangyari, anak. Sana ganun lang kadali ang lahat. Pero hindi. Bagsak na sagot sa kanya ng kanyang ina. Why is it, mom? Bakit po ganyan si dad? Ano po ang dahilan? Tanong niya ulit nang hindi sinagot ng kanyang ina ang una niyang tanong. Napahinga at huminga ng malalim ang kanyang ina bago siya malungkot na tiningnan. Huwag mong isipin na ikaw ang may kasalanan kung bakit ito nangyari sa iyong ama. Hindi mo kasalanan iyon. Nagkataon lang. Nataranta si Angelo sa sinabi ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Tanong niya na naguguluhan pa rin sa sinabi ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay muling bumuntong hininga ng malalim at mabigat. Paglabas mo pala ng kasal mo, okay pa rin ang tatay mo. Pero alam mo namang ikinagulat namin lahat ang ginawa mo doon. Nung nasa simbahan pa kami, nakita kong gaano siya nag-alala at nagulat sa nangyari. Tinanong ko siya kung okay lang siya. At sabi niya, oo. Kaya inisip ko na okay lang at binaliwala ang nakita ko. Pero pagdating namin dito sa bahay, biglang bumigat ang kanyang paghinga at bigla-bigla na lang siyang natumba. Buti na lang, andun ako at kung hindi, baka kung ano lang nangyari sa iyong ama. Ani ng kanyang ina habang ikinikwento ang nangyari. And what did the doctor say? What did the doctor find out about him? Tanong niya rito, ngunit ang atensyon niya ay nasa kanyang ama na nakahiga sa kama. Nagkaroon siya ng cardiogenic shock. Sagot ng kanyang ina. Tiningnan niya ito nang may pagtataka. At ano ang ibig sabihin kung nagkaroon siya ng cardiogenic shock? At ano ang sanhi nito? Nangyayari ito kapag nasira ang puso hanggang sa puntong hindi na ito makapag-supply ng sapat na dugo sa mga organs ng katawan. Upang mailabas ito sa simpleng salita, mayroon siyang problema sa puso. Pero ang problema niya sa puso ay hindi dahilan kung bakit siya nakahiga ngayon. Nakakadagdag lang ito ng komplikasyon sa kanyang kalusugan. Dagdag pa ng kanyang ina. Tumango si Angelo at bumagsak ang balikat sa kanyang narinig. Kasalanan niya. Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. I'm so stupid and such a fool. It's all my fault. Kung hindi lang ako umalis, kung hindi lang ako gumawa ng kalukuhang aksyon, hindi sana nangyari ito. I'm sorry, mom. I'm sorry, dad. Nagsisisi siya at humingi ng tawad sa kanyang ina. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. No, son. No. I told you. It's not your fault. It's no one's fault. Kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa nangyari sa tatay mo. Sinagot siya ng kanyang ina at lumapit dito at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Patuloy lang si Angelo sa pag-iyak. Kung nagkataong may nangyaring masama sa kanyang ama, ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Kahit na sinabihan siya ng kanyang ina na hindi niya ito kasalanan, hindi pa rin niya kayang tanggapin. Angelo, anak, hindi mo kasalanan. Magiging okay ang daddy mo. He will be fine soon. Don't blame yourself for it. Nagsimulang umapaw ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha sa pisngi at kumalas ng yakap sa kanyang ina.
Anong magagawa natin? Ano ang sabi ng doktor? We have two options, medication and surgery. But if medication didn't work on him, then he needs to go surgery as soon as possible. Lumapit ang kanyang ina sa kanyang ama at inayos ang kumot nito. Magkano po ang magagastos natin kung pipilitin natin ang isang operasyon? Napatingin sa kanya ang kanyang ina. Mga 4 milyong piso anak. Napapikit siya at naikuyom ang kanyang kamao. Ano po? 4 milyon? Hindi niya alam kung saan kukuha ng ganong kalaking halaga. Ngayon lang na bumagsak ang kumpanya nila. Wala silang ganoong kalaking pera. Angelo, ang dad mo. Bigla siyang tinawag ng kanyang ina. Nilingon niya ito at nakita niyang sinusubukan itong imulat ang kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Angelo sa kanyang ama. Dad, okay ka lang ba? May problema ba? Kumusta ng pakiramdam mo? Nag-aalang tanong niya sa kanyang ama. Napatingin sa kanya ang kanyang ama. Nakapikit ang mga mata nito, ngunit ipinipilit na imulat ang mga mata nito. Angelo, mahirap na sagot ng kanyang ama. Yes, Dad. Nandito po ako. Nandito lang po ako sa tabi nyo. I'm glad anak na nandito ka. Sagot ng kanyang ama at ngumiti sa kanya. Tumango siya sa sinabi nito. Okay ka na ba ngayon, Dad? Tanong niya ulit at tumango naman ang kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag. I'm glad okay ka na ngayon. Nasabi ko na sa kanya ang kalagayan mo, honey. Sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama. Napatingin tuloy si Angelo sa ama na nakatingin din sa kanya ng mataman. I'm sorry, Dad. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Wala kang kasalanan. No, Dad. It's all my fault. Hindi dapat ako gumawa ng kalokohang aksyon. Napayuko siya sa sobrang kahihiyan. Nahihiya siya sa kanyang ama at ina. Pero may hihilingin akong pabor, anak. Pinuntahan niya ang sinabi ng kanyang ama. Ano yun, Dad? Tanong niya dito. Pakasalan mo siya, anak. That's the only way. If you want, maglalaho lahat ng sinakripisyo at ginawa namin ng nanay mo para sa kumpanya natin. Sabi ng ama ni Angelo habang nakahiga sa kanyang kama at hindi maigalaw ang kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Iyan lang ang tanging hiling ko bago ako umalis sa mundong ito. Sana ay mapagbigyan mo ang aking pabor. Dagdag pa ng kanyang ama. Hindi maaring mamatay ang kanyang ama ng ganito kaaga. Gagawa siya ng paraan para hindi ito mangyari. Hindi niya kayang mawala ang kanyang ama. Lalo pa ang kumpanyang pinagtrabuhan ng kanyang mga magulang sa mahabang panahon. No, you won't die, Dad. I'll make sure you won't. I'll find a solution. And I'll make sure na hindi mawawala ang kumpanya natin. Kung ang pagpapakasal kay Kalia ang magiging solusyon sa problema, then I will do it. Sagot niya sa kanyang ama. Napapikit si Angelo sa sagot niya at napahinga siya ng malalim. Naisip niya bigla si Amanda. Baka katapusan na talaga nila. Nang matapos na makipag-usap ni Angelo sa kanyang ama, ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Pagdating niya doon, ay agad na tumulo ang mga luha niya na kanina pa niyang pinipigilan. Napakasakit sa pakiramdam ang mga sitwasyong nangyayari ngayon. Para siyang pinaparusahan ng langit. Napaupo siya sa kanyang kama. Habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha, hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ganito ang sitwasyon. Akala niya okay na ang lahat, tapos bigla na lang ganito. Okay naman sila ni Amanda at masaya sila. Ganon din ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang kanilang kumpanya. Ngunit ngayon ay napaka-imposibleng paniwalaan na ang lahat ay biglang nagbago. Napayuko siya at umiyak ng malakas. Sobrang sakit na ng puso niya at parang hindi na matiis ang sakit na nararamdaman.
Parang ang hirap paniwalaan. Sa isang iglap, lahat ay mawawala na parang bula. Pero hindi niya hayaang mangyari iyon. Gagawin niya ang lahat para maibalik sa dati ang lahat na parang walang nangyari. Sisiguraduhin niyang mawawala ang pait at sakit na nararamdaman niya ngayon at mapapalitan ng walang hanggang kasiyahan. Oo, talagang gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngayong wala na silang mahihinga ng tulong sa halip na ang mga magulang lang ni Kalia. Papakasalan niya si Kalia kung ganoon. Pero may narealize si Angelo. Dahil sa kalokohang ginawa niya, sigurado siyang galit na ang mga magulang ni Kalia sa mga sandaling ito. At sigurado rin siyang baka bawiin na ng mga ito ang alok sa kanya. Biglang nakaramdam ng kaba si Angelo. Hindi maaari. Kung babawiin nila ang alok, paano ang kanilang kumpanya kung wala ito? Ano ang mangyayari sa kanyang ama? Hindi sila pwedeng mabankrupt, lalo na sa ganitong sitwasyon. Saan pa siya kukuha ng pera sa operasyon ng kanyang ama kung hindi siya tutulungan ng mga ito? Biglang napatayo si Angelo sa naisip niya at nagmamadaling lumabas ng kwarto niya. Paglabas niya ay nakasalubong niya ang kanyang ina. Napapasok din sa kanyang silid. Angelo, tawag sa kanya ng kanyang ina habang papalapit ito sa kanya. Ma'am, ano po iyon? May mali ba? Nag-aalang tanong niya sa kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Wala naman anak. I just want to check on you. Sagot ng kanyang ina. I'm all fine mom. Don't worry about me. Aniya, saka binigyan na nakakapanatag ng ngiti ang kanyang ina. Ayaw niyang ipakita ng sasaktan siya at nahihirapan sa sitwasyon. At baka isipin ng nanay niya na hindi niya kaya. Kung nagkataon ay mababaliw na si Angelo. I'm good to hear that anak. Ngumiti sa kanya ang kanyang ina at saka si tiningnan ng seryoso. I'm sorry anak kung pinapabigitan ka namin ng dad mo ngayon. I'm sorry kung binigyan ka namin ng malaking problema at responsibilidad. Kung may ibang choice kami ng dad mo, hindi ka namin dadalhin sa ganitong klase ng sitwasyon. Hindi ka namin pahihirapan anak. Nagsusumamong tugon ng kanyang ina. Lumapit siya sa ina at niyakap ito na mahigpit. No mom, don't say that. Anak mo ako. Anumang problema mo o problema ni dad ay problema ko din. I should be there in everything and support you. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Kung hindi lang ako yung parang tangang tumakas sa kasal, hindi sana ang nangyari kay dad iyon. Sagot nito sa ina na kumula sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. Saan ka ba pupunta anak? Tanong nito sa kaniya. Pupunta po ako sa bahay ni na Uncle Franco at Auntie Trina. Sagot niya sa kanyang ina. Nagsalubong ang kilay ng kanyang ina sa kanyang sagot na may halong pag-alala sa ekspresyon. Bakit? Kakasilin ba nila ang offer? Nag-aalang tanong ng kanyang ina. Umiling si Angelo. Hindi, pero gusto ko lang makasigurado. Hihingi din ako ng tawad sa kanila, lalong-lalo na kay Kalia. Sasabihin ko sa kanila na gagawin ko ang sinasabi nila. At ngayon ay totoo na at hindi na po ako tatalikod. Tumungo ang kanyang ina sa sinabi nito. Pagkatapos nilang mag-usap ay dumiretso na siya sa kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho papunta sa bahay nila Kalia. Ilang minuto lang ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Huminga siya ng malalim bago nagpa siyang bumaba ng kanyang sasakyan. Paglabas niya ay bumilis ang pintig ng puso niya at naging mahigpit ang paghinga niya na makita niya ang ama ni Kalia. Nakatayo sa may pintuan ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Nagsimula siya maglakad patungo sa lalaki. Uncle, sabi niya habang papalapit sa lalaki. I have no business to discuss with you, Angelo. You may leave now. Sinagot siya ng kanyang Uncle Franco at tinalikuran siya. Nagkibit balikat si Angelo sa sinabi sa kanya ni Uncle Franco. Tama siya at nawalan na ito
ng tiwala sa alok nito sa kanya. Pero hindi hahayaan ni Angelo na mangyari iyon. Gagawin niya ang lahat para muling magtiwala sa kanya ang pamilya ni Kalia. Sinundan niya ito sa loob ng kanyang bahay. Nakita niya ito na nakaupo sa upuan at uminom ng kape habang nagbabasa ng libro. Lumapit siya sa tito niya. "Uncle," tinawag niya ang atensyon niya pero hindi man lang siya nilingon. "I told you, Angelo, I don't have any business to discuss with you." Sagot niya na nakatutok pa rin ang atensyon sa binabasang magazine. "I'm sorry sa nangyari, Uncle." Humingi siya ng tawad. Ibinaba nito ang kanyang magazine at saka tumingin sa kanya. "Ano ba ang pinagsisihan mo? Hindi naman kasi namin kayo mapipilit na pakasalan ng anak namin. Alok lang namin iyon sa inyo bilang kapalit ng tulong namin. Pero parang hindi nyo naman kailangan, kaya ayos lang." Sagot nito sa kanya at humigop ng kape. "Uncle, pasensya na po at na-disappoint kita." Muli siyang humingi ng tawad. "Pero gusto ko ulit humingi ng tulong sa inyo." "Ayos lang, hindi mo naman kailangan." Simpleng sagot sa kaniya ni Uncle Franco. Napabutong hininga si Angelo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang tito Franco. "Please, Uncle, tulungan mo naman ako. Papakasalan ko na po si Kalia." Bigyan pa kaya nila ng pangalawang pagkakataon si Angelo sa kabila ng ginawa nito? Magbago pa kaya ang pakikitungo ni Angelo at Kalia sa isa't isa? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!